Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadrama at mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli. Ihanda ang inyong mga panyo at ang inyong tapang para sa isang kwentong yayanig sa inyong damdamin. Sabi nila, ang pamilya ang ating sandugan, ang ating kanlungan kapag bumabagyo. Pero paano kung ang mismong pader na inaasahan mong proprotekta sa'yo ay siya palang guguho para ibaon ka ng buhay? Minsan, kailangan nating madurog ng pino para malaman kung gaano tayo katibay. Basag na baso. Iyon ang tunog na gumising sa akin mula sa isang mahimbing na panaginip. Ang tunog ng isang bagay na mahalaga na bigla na lang nasira at hindi na muling mabubuo. Pero bago ang pagkawasak, mayroon munang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na nagpapanggap na kaligayahan. Nakatayo ako noon sa harap ng salamin. Inaayos ang huling hibla ng aking buhok. Anibersaryo namin ngayon, 5 taon. 5 taon ng pagiging sining Villacorta. Sa wakas, pakiramdam ko ay tinanggap na ako ng marangyang mundong ito. Mahal, handa ka na ba? Narinig ko ang malambing na boses ni Rahu mula sa pintuan. Nang lumingon ako, nakita ko siya, ang asawa ko. Napakakisig niya sa kanyang suot na barong. Ang mga ngiti niya ay parang asukal, matamis, nakakaadik. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko lahat ng pag-iyak ko sa mga nakaraang taon. Nakalimutan ko ang lamig ng pakikitungo ng nanay niya. Ang alam ko lang, mahal ako ng asawa ko, pero mali ako. Ang halik na yon ay hindi sumpa ng pag-ibig. Iyon ay halik ni Judas. Bumaba kami sa dining area. Ang hapagkainan ay punong-puno ng masasarap na pagkain, kare-kare, lechon, at ang paborito kong paella na ipinaluto pa raw ni Mami Balaraw. Nakaupo na doon ang biyenan ko, si Doña Balaraw Villacorta. Ang babaeng may mga matang kayang magpaiyak sa akin sa isang tingin lang. Pero ngayong gabi, iba siya. Nakangiti siya. Maupo ka, Hija. Happy anniversary sa inyong dalawa, bati niya. Ang boses niya ay malumanay, parang isang ina na nagmamahal. Muntik na akong maiyak. Ito lang naman ang gusto ko, ang maging parte ng pamilya nila. Sa tabi niya ay nakaupo si Dalisay, ang kapatid ni Rahu. Si Dalisay ang kaisa-isang kakampi ko sa bahay na ito. Pero ngayong gabi, parang balisa siya. Ang putla ng kanyang mukha at panay ang laro niya sa kanyang pagkain. Dali, ayos ka lang ba? Tanong ko nang abutin ko ang tubig. Nagulat siya at napaangat ng tingin. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Bubukas sana ang bibig niya para magsalita. Pero biglang tumikhim ng malakas si Doña Balaraw. Dalisay, kumain ka na. Huwag mong sirain ang gabi ng kuya at ate mo. Madiin na utos ng Donya habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Ang tunog ng kutsilyo na humahadhad sa porselanang plato ay nagpatayo ng balahibo ko. Yumuko si Dalisay. Opo, Mami. Sorry po, Ate Ning. Nagpatuloy ang gabi. Nagbibiruan kami. Nagtatawanan. Para kaming isang perpektong pamilya sa magazine. Pagkatapos kumain, may inilabas na maliit na kahon si Rahu. Para sa'yo, mahal, sabi niya habang iniaabot ang susi ng kotse. Brand new car. Pina-check ko na yan, pina-condition, para safe na safe ka sa biyahe mo bukas papuntang Tagaytay. Tayong dalawa lang. Napayakap ako sa kanya. Sobrang saya ko. Ang akala ko, ito na yon. Ang simula ng happily ever after namin. Kinaumagahan, nagising ako na masakit ang tiyan. Namimilipit ako sa sakit at halos hindi ako makabangon. Marahil ay sa dami ng nakain ko kagabi o baka sa sobrang excitement. Paano yan, mahal? Hinihintay na tayo sa resort. Nag-aalalang sabi ni Rahu. Pero parang may kakaiba sa tono niya. Hindi siya mapakali. Panay ang tingin niya sa orasan. Kumatok si Dalisay sa kwarto. Bihis na bihis siya. Kuya, ate, kung masama ang pakiramdam ni Ate Ning,
Ako na lang muna ang gagamit ng sasakyan. May kailangan akong puntahan sa bayan. Urgent lang. Mabilis na tumanggi si Raho. Hindi. I mean, bago yung kotse, dali. Baka magasgasan mo. Sige na, Raho. Awat ko habang hawak ang tiyan ko. Paggamit mo na kay Dalisay. Sayang naman kung matetenggal lang dito. At saka, magaling naman mag-drive si Dali. Nagkatinginan si Raho at si Doña Balaraw na nasa likuran ni Dalisay. May tinginan silang hindi ko maintindihan. Para silang nag-uusap gamit ang mga mata. Sa huli, huminga ng malalim si Raho at iniabot ang susi kay Dalisay. Sige, mag-ingat ka, sabi ni Raho. Ang boses niya ay parang garalgal. Ngumiti sa akin si Dalisay bago umalis. Salamat, Ate Ning. Babawi ako sa'yo. Pagbalik ko, may sasabihin ako sa'yo. Importante. Iyon ang huling beses na nakita ko ang nangiti niya. Nakatulog ako muli dahil sa gamot. Nagising na lang ako nang marinig ko ang sunod-sunod na ring ng telepono sa hallway. Tanghali na pala. Bumangon ako kahit medyo hilo pa. At lumabas ng kwarto. Nakita ko si Raho na hawak ang telepono. Nakatalikod siya sa akin. Nanginginig ang balikat niya. Si Doña Balaraw ay nakaupo sa sofa, tulala, at hawak ang kanyang dibdib. Ano? Sigaw ni Raho sa telepono. Anong patay? Imposible. Ang asawa ko. Ang asawa ko dapat ang nandoon. Natigilan ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Bakit niya sinabing dapat? Dahan-dahan akong lumapit. Raho? Lumingon sila pareho. Nang makita ako ni Doña Balaraw, nanlaki ang mga mata niya. Para siyang nakakita ng multo. Ang mukha niya ay pinaghalong gulat. At galit. Ning, bulong ni Raho, na para bang hindi makapaniwala na nakatayo ako doon. Sinong kausap mo? Anong nangyari? Nanginginig kong tanong. Ibinaba ni Raho ang telepono. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko alam kung para kanino. Ang kotse? Halos pabulong niyang sabi. Nawalan daw ng preno sa may bangin. Nahulog ang sasakyan, Ning. Napahawak ako sa bibig ko. Si Dalisay. Lumapit sa akin si Doña Balaraw at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Masakit. Ang mga kukunin niya ay bumaon sa balat ko. Bakit? Nanggigil niyang tanong habang tumutulo ang luha. Bakit buhay ka pa? Sa sandaling iyon, kasabay ng pagbagsak ng mundo ko, narinig ko ang balita mula sa speaker ng telepono na hindi pa pala na-i-off ng tuluyan. Confirmed po, sir. Dead on arrival ang driver. Sunog ang katawan, pero nakuha namin ang ID, Dalisay Villacorta. Napaluhod ako sa sahig. Ang hiyaaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, pero walang ngakap sa akin. Wala. Dahil sa mga mata ng asawa ko at biyanan ko, malinaw ang mensahe. Maling tao ang namatay. Mabigat ang hangin sa loob ng ospital. Amoy gamot, amoy alcohol, at amoy ng kamatayan. Parang bawat hakbang namin sa hallway ay may kasabay na tunog ng kadena na humihila sa amin pababa. Kasama ko si Raho at Mami Balaraw. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hikbi ng biyanan ko. Pero hindi ito hikbi ng simpleng pagdadalamhati. Iba ang tunog. Para itong halimaw na nagpipigil ng galit. Nakarating kami sa morgue. Napakalamig. Nanunuot sa buto ang lamig ng kwartong iyon. O baka dahil alam ko kung sino ang nasa likod ng pintuan. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya. Hawak ang isang clipboard. Mr. Villacorta, kailangan po nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima. Tumango si Raho. Ang mukha niya ay putla, parang walang dugo. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hinahawakan ang doorknob. Sumunod ako sa kanila, kahit na ang tuhod ko ay parang bibigay na anumang oras. Sa gitna ng silid, may isang stretcher na natatakpan ng puting kumot. Dahan-dahang inangat ng attendant ang tela. Napapikit ako. Ayokong makita. Ayokong tanggapin. Pero nang marinig ko ang sigaw ni Mami Balaraw,
Napadilat ako. Dalisay, anak ko. Diyos ko, Dalisay. Tumakbo siya palapit at niyakap ang walang buhay na katawan ni Dalisay. Puro galos ang mukha nito. May mga pasa. Pero kilalang kilala pa rin siya. Ang liit-liit niyang tingnan sa ibabaw ng metal na mesa. Napahagulgol ako. Dali! Sorry. Sorry. Lumapit ako para hawakan ang kamay ni Dalisay. Pero bago ko pa man magawa iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tulak. Halos matumba ako sa sahig. Si Mami Balaraw. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay pula at nanlilisik. Wala akong nakikitang awa. Puot. Puro puot ang nakikita ko. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Madiin niyang bulong. Ang boses niya ay parang yelo na bumasag sa katahimikan. Dapat ikaw yan. Dapat ikaw ang nakahiga dyan. Natigilan ako. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Rahu. Umaasa na ipagtatanggol niya ako. Nasasabihin niyang dala lang ng emosyon ang sinabi ng mami niya. Pero nakayuko lang si Rahu. Nakakuyom ang mga kamao niya sa gilid. Hindi siya makatingin sa akin. Ma, tama na. Nasa morgue tayo. Iyon lang ang sinabi niya. Walang pagtanggi. Walang pag-aalalo sa akin. Dumating ang investigador habang inaalalayan ni Rahu ang mami niya palabas. Nagpaiwan ako saglit. Nakatitig pa rin kay Dalisay. Ma'am, kayo po ba ang may-ari ng sasakyan? Tanong ng pulis. Tumango ako. Pinipilit kong patatagin ang boses ko. Opo, officer. Anong nangyari? Bago ang kotseng yon. Kaka-maintenance lang kahapon. Napakamot sa ulo ang pulis. Iyon nga po ang ipinagtataka namin, Mrs. Base sa initial inspection, mechanical failure ang cause. Nawalan ng preno. Putol ang brake line. Kung bagong maintenance yon, imposible dapat na mangyari to. Maliban na lang kung ano? Tanong ko. Bago pa makasagot ang pulis, biglang sumulpot si Rahu sa likuran ko. Hinawakan niya ako sa balikat. Mahugpit, masakit. Officer, singit ni Rahu. Ang boses niya ay matigas at may autoridad. Aksidente ang nangyari. Huwag na nating pahirapan ang pamilya ko. We are grieving. My sister is dead. Huwag na kayong gumawa ng mga kwento na magdadagdag lang sa sakit namin. Pero sir, protocol po na imbestigahan kung may foul play. I said it was an accident, sigaw ni Rahu. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Nagulat ako. Hindi ko pa siya nakitang ganito kagalit sa ibang tao. Ayusin niyo na lang ang papers para mailabas na namin ang kapatid ko. Now! Hinila ako ni Rahu palabas ng morgue. Umuwi ka na, Ning. Ako na ang bahala dito. Pero Rahu, tama ang pulis. Kailangan nating malaman kung bakit umuwi ka na, sabi. Bulyaw niya sa akin sa gitna ng koridor. Pinagtitinginan kami ng mga nurse at pasyente. Wala ka na bang ibang gagawin kundi magdulot ng problema? Namatay si Dalisay gamit ang kotse mo. Kotse mo, Ning. Kaya parang awa mo na. Umalis ka muna sa paningin ko. Iniwan niya ako doon na luhaan. Parang sinaksak ang puso ko. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba talaga? Naglakad ako palabas, lutang. Wala akong dalang sasakyan. Wala akong payong at nagsisimula ng umambon. Pero bago ako tuluyang makalabas ng building, naiihi ako. Kaya dumaan muna ako sa restroom malapit sa admin office. Paglabas ko ng CR, nakita ko si Rahu sa dulo ng pasilyo. Kausap niya yung chief of police ng lungsod. Kilala ko ang hepe dahil ninong ito sa kasal namin. Nagtago ako sa likod ng isang vending machine. Alam kong mali ang makinig, pero may kung anong nagtutulak sa akin. Nakita kong may inabot na makapal na brown envelope si Rahu sa hepe. Ninong, please. Dinig kong sabi ni Rahu. Close the case immediately. Accidental death due to slippery road. Ayaw ni Mami ng scandal. Ayaw namin ng investigasyon. Masisira ang pangalan ng pamilya. Tinanggap ng hepe ang envelope at tinapik sa balikat si Rahu. Masusunod! Inaanak.
Condolence. Ako na ang bahala sa report. Walang media, walang investigasyon. Napaupo ako sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko habang tinatakpan ng bibig ko para hindi humagulgol. Bakit? Bakit? Bakit ayaw nilang malaman kung bakit nawalan ng preno ang sasakyan? Kapatid niya ang namatay. Dugo at laman niya. Hindi ba dapat siya ang unang maghanap ng hustisya? Unless... Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Mami Balaraw kanina. Dapat ikaw yan. At ang tingin ni Rahu nung ibigay niya ang susi kay Dalisay, ang pag-aalinlangan niya. Tumayo ako, basang-basa ng pawis at luha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi pagmamahal ang naramdaman ko para sa asawa ko. Takot. Tumakbo ako palabas ng ospital. Sa ilalim ng ulan, palayo sa taong akala ko ay kakampi ko habang buhay. 3 araw na ang nakalilipas mula noong aksidente. 3 araw na ring nakaburol si Dalisay sa mansyon. Maraming bulaklak, maraming bisita, maraming luha. Pero sa loob-loob ko, alam kong isa itong malaking dula-dulaan. Tuwing gabi, naririnig ko si Rahu at Mami Balaraw na nagbubulungan sa library. Kapag pumapasok ako, bigla silang tatahimik at titingin sa akin ng masama. Pakiramdam ko, ako ay isang preso sa sarili kong pamamahay. Bawat galaw ko, bantay sarado. Saan ka pupunta, Ning? Tanong ni Rahu nang makita akong bihis na bihis at may dalang bag. Nasa hagdan siya, nakatingin mula sa itaas. Ang anino niya ay tumatakip sa akin. Sa simbahan lang, pagsisinungaling ko. Gusto kong ipagdasal si Dalisay ng pribado. Tinitigan niya ako ng matagal, yung klase ng titig na parang binabasa ang kaluluwa ko. Pagkatapos, tumango siya. Sige, huwag kang magpapagabi. Delikado ang panahon. Paglabas ko ng gate, hindi ako sa simbahan dumiretso. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa isang lumang gusali sa Maynila, sa Quiapo, malayo sa makintab na mundo ng San Valencia. Dito ko natagpuan ang opisina ni Attorney Banwan Lawin. Nakita ko ang pangalan niya sa isang lumang dyaryo na ipinangbalot sa isisda sa palengke noong isang araw. Isang abogado na tumalo sa isang malaking kumpanya ng minahan. Ang abogado ng mga inaapi, sabi sa headline. Pagpasok ko sa opisina niya, amoy kape at lumang papel. Magulo. Ang mga libro ay nakatambak sa sahig. Sa likod ng isang mesa na punong-puno ng folder, may isang lalaking nakataas ang paa habang nagbabasa ng comics. Excuse me, Attorney Lawin? Tawag ko. Ibinaba niya ang comics. Magulo ang buhok niya, may stubble sa muka, at ang suot ay simpleng t-shirt na may print ng rock band. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sarado na kami, miss. Kung annulment yan, sa kabilang kanto ka pumunta. Kung utang, wala akong pera. Tamad niyang sagot bago bumalik sa pagbabasa. Lumapit ako at ibinagsak ang bag ko sa mesa niya. Napatingin siya ulit, medyo gulat. Hindi annulment at hindi utang. Madiin kong sabi, kahit nanginginig ang boses ko. Murder. Gusto kong imbestigahan mo ang pagkamatay ng hipag ko. Natawa siya ng mahina. Isang tawang walang humor. Murder? Mrs., alam mo ba kung ilang beses ko na naririnig yan? Lahat ng namamatayan, tingin nila murder. Usually, aksidente lang talaga. O sakit. Pero iba ito. Giit ko. Yung asawa ko, yung biyenan ko. Masama ang tingin nila sa akin. At yung kotse. Bago yon, kaka-maintenance lang. Tumayo si Banwan. Ang tangkad pala niya. Lumapit siya sa akin at tinitigan ako sa mata. Ang mga mata niya ay matalim. Parang lawin na nanunuri ng biktima. Sino ang asawa mo? Tanong niya. Rahu Villacorta. Natigilan siya. Napasipol siya at umiling. Villacorta? Yung pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng San Valencia? Mrs., umuwi ka na. Sayang lang ang oras mo. Walang abogado nakakalaban sa mga Villacorta.
Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Tumalikod siya at nagsimulang magligpit ng gamit. Labas na. Isasara ko na ang pinto. Akala ko ba matapang ka? Sigaw ko sa likod niya. Nabasa ko sa dyaryo. Ipinagtatanggol mo ang mga walang laban. Pero ano to? Takot ka pala sa mayaman? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-aayos ng mga folder. Si Dalisay, garalgalang boses ko. Tumutulo na ang luha. Si Dalisay, kapatid niya yon, pero parang wala lang sa kanila. Ako dapat ang nasa kotseng yon, attorney. Ako dapat ang patay ngayon. Kung hindi mo ako tutulungan, baka sa susunod na mabalitaan mo, ako na ang laman ng dyaryo. Iniwan ko ang isang brown envelope sa ibabaw ng magulo niyang mesa at tumakbo palabas. Paglabas ko, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong. Nakatayo lang ako sa gilid ng kalsada. Basang-basa umiiyak. Hindi ako makapara ng taxi. Pakiramdam ko, tinalikuran na ako ng mundo. Isang oras. Isang oras akong naghintay doon, nanginginig sa lamig. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Banwan. May payong na itim. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nakangiti. Mukha siyang naiinis. Ang kulit mo rin ano? Sungit niya, pero pinayungan niya ako. Basang-basa na yung envelope na iniwan mo. Inabot niya sa akin ang isang kapirasong papel na galing sa envelope ko. Ito yung resibo ng maintenance ng kotse na kinuhaan ko ng litrato bago ito itinago ni Rahu. Ito, turo niya sa resibo. Sabi dito, sa Aguila Auto Works nagpa-service ang asawa mo kahapon, di ba? Tumango ako. Nanginginig ang labi sa ginaw. Oo po. Yan ang sabi ni Rahu. Tumingin si Banwan sa akin. Seryoso ang mukha. Ang boses niya ay bumaba. Naging masinsinan. Tinawagan ko ang numero ng Aguila Auto Works kanina habang nasa labas ka. Sabi niya. Anong sabi nila? Tanong ko. Huminga ng malalim si Banwan. Ang susunod niyang sinabi ay parang kidlat na tumama sa akin. Walang sumagot sining. Alam mo kung bakit? Dahil ang Aguila Auto Works ay nasunog at nagsara na. 1 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ko. Napahawak ako sa braso ni Banwan para hindi ako matumba. Ibig sabihin, bulong ko. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Banwan, habang ang mga mata niya ay nag-aapoy na sa interes, peke ang resibo. Walang maintenance na nangyari. At sino mang nagbigay sa'yo ng kotseng yon ay may planong siguraduhin na hindi ka na makakarating sa pupuntahan mo. Isinara niya ang kanyang palad. Tanggap ko na ang kaso mo. Simulan natin ang gera. 2:00 na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Ang tanging liwanag sa loob ng opisina ko ay galing sa screen ng laptop at sa baga ng sigarilyong hindi ko naman sinisindihan. Pinapaikot-ikot ko lang sa mga daliri ko bilang pampakalma. Simula nang tanggapin ko ang kaso ni Sining, hindi na ako dinalaw ng antok. May kung anong misteryo sa mga mata ng babaeng yon. Takot na hinaluan ng tapang. Parang isang bubog na pilit tinatakpan ng seda. Kaninang hapon, nakausap ko si Mang Kulas, ang dating driver ng pamilya Villacorta, na tinanggal daw dahil sa pagnanakaw. Pero sa kwento niya sa akin kanina, sa isang karinderya sa Quiapo, iba ang lumabas. Attorney, hindi ako nagnakaw. Nanginginig na sabi ng matanda habang humihigop ng sabaw. Narinig ko lang si Sir Rahu nakausap ang shark, yung loan shark sa casino. Baon siya sa utang, attorney. Milyon-milyon. Kapag hindi daw siya nakabayad, siya ang papatayin. Napahigpit ang hawak ko sa ballpen ko habang inaalala yon. Baon sa utang. Desperado. At ano ang ginagawa ng taong desperado? Kumakapit sa patalim. O kaya naman, gumagawa ng paraan para makakuha ng malaking pera sa mabilis na paraan. Biglang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Unknown number. Pero alam ko kung sino ito.
Sinagot ko agad. Sining? Katahimikan muna ang sumalubong sa akin. Tapos, ang mahinang hikbi, yung klase ng yak na pilit tinatakpan ng unan para walang makarinig. Attorney? Garalgal ang boses niya. Hindi ko na kaya, ang sakit-sakit na. Napatiimbagang ako. Anong ginawa niya? Sinaktan ka ba niya pisikal? Sabihin mo, susunduin kita ngayon din kasama ang pulis. Hindi, sagot niya, pero ramdam ko ang bigat ng dibdib niya. Hindi niya ako hinahawakan, pero ang mga salita niya, parang latigo. Kanina, habang kumakain kami, pinarinig niya sa mga katulong na malas daw ako, na ako daw ang nagdala ng sumpa sa bahay nila. Pinaparamdam niya sa akin na wala akong kwenta, na sana ako na lang ang namatay. Sumikip ang dibdib ko. Ito ang psychological warfare. Gusto nilang bumigay ang isip ni Sining. Gusto nilang isipin ng lahat na baliw siya para kapag nagsalita siya tungkol sa krimen, walang maniniwala. Sining, makinig ka sa akin. Madiin kong sabi. Huwag kang bibigay. Iyan ang gusto nila. Gusto nilang maniwala ka na mahina ka. Pero hindi totoo yan. Buhay ka dahil may mission ka. Natatakot ako, Banwan. Attorney. Bulong niya. Unang beses niyang binanggit ang pangalan ko nang walang titulo. May kung anong kuryente akong naramdaman. Huwag kang matakot. Nasa likod mo ako. Pinalambot ko ang boses ko. Ngayon, kailangan nating maging matalino. Punasan mo ang luha mo. May ipapagawa ako sa'yo. Nasa bahay ka pa rin ba nila? Oo, tulog na silang lahat. Lasing si Rahu? Sagot niya. Good. Ito ang gagawin mo. Kailangan mong hanapin ang motibo. Utos ko. Sabi ng source ko, baon sa utang ang asawa mo. Kailangan natin ng pruweba kung saan siya kukuha ng pambayad. May vault ba siya? Or opisina? Sa library. May safe siya doon sa likod ng painting. Sagot ni Sining. Ang boses niya ay nagkaroon ng konting tapang. Pumunta ka doon. Ngayon na. I-video mo lahat. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang linya, ang lagaslas ng tela, at ang mabibigat niyang hininga. Papunta na ako. Bulong niya. Ilang minuto ang lumipas, para akong nasa impyerno sa paghihintay. Paano kung magising si Rahu? Paano kung mahuli siya? Attorney, boses ulit ni Sining, pero ngayon ay nanginginig sa galit-galit. Nabuksan ko. Alam ko ang birthday niya. Yun ang password, ang tanga niya. Anong nakikita mo? May envelope, policy, insurance policy. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Basahin mo ang detalye. Sinong insured? Sinong beneficiary? Narinig ko ang paglipat ng papel. Life insurance, under my name, Sining Villacorta. Basa niya. Amount, 50 milyong piso, in case of accidental death. Sino ang beneficiary, Sining? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Rahu. Sagot niya. Ang boses niya ay naging malamig, parang yelo, na wala na ang iyak. At ang date ng effectivity. Kailan? 1 linggo bago ang anibersaryo namin. 1 linggo bago ang aksidente. Napapikit ako at napasuntok sa mesa. Bingo! Ito na. Ito ang smoking gun. Planado ang lahat. Ang bago at ligtas na sasakyan, ang biyahe sa Tagaytay, ang aksidente. Pera? Buhay ni Sining kapalit ng 50 milyon pambayad sa sugal. Picturan mo lahat. Page by page. I-send mo sa akin sa encrypted app na ininstall natin. Tapos ibalik mo sa dati. Bilis! Na-send ko na. Sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Okay? Good job. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto. Ilock mo ang pinto. Bukas na bukas din, magkikita ta. Biglang naputol ang pagsasalita ko nang makarinig ako ng kalabog sa kabilang linya. Sining! Tawag ko. May tunog ng nabasag na vase. At pagkatapos, ang boses ng isang lalaki.
Boses ni Rahu. Hindi siya tulog. Sino ang kausap mo sa oras na to, ha? Sigaw ni Rahu sa background. Ang boses niya ay malapot, lasing, at puno ng demonyo. At bakit hawak mo ang mga papel ko? Rahu, bitawan mo ako. Aray! Sigaw ni Sining. Sining! Sinining! Sigaw ko sa telepono, pero alam kong hindi na niya ako naririnig. Biglang namatay ang tawag. Napatayo ako. Sinipa ko ang upuan ko at mabilis na kinuha ang susi ng motor ko. Wala akong pakialam kung trespassing. Wala akong pakialam kung bilakorta sila. Kung may mangyaring masama kay Sining ngayong gabi, ako mismo ang papatay sa kanila. Masakit ang buong katawan ko, pero mas masakit ang nararamdaman ko sa puso ko. Nakasandal ako sa pinto ng kwarto, yakap-yakap ang sarili ko. Nanginginig pa rin ako mula sa pagkakahila ni Rahu sa buhok ko kanina sa library. Kinuha niya ang cellphone ko, yung personal phone ko. Binato niya yon sa pader hanggang sa mabasag. Ang hindi niya alam, nasa ilalim ng kama, nakasiksik sa loob ng tiyan ng lumang teddy bear ni Dalisay, ang burner phone na bigay ni Attorney Banwan. Nandoon ang lahat, ang mga litrato ng insurance policy, ang susi sa kalayaan ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Balaraw. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kamisa de chino. May nakasabit na mga anting-anting sa leeg. At may bitbit na di ko maintindihang mga dahon at langis. Isang albularyo. Ma, anong ginagawa niyo? Tanong ko, paatras ako ng paatras hanggang sa mapaupo ako sa kama. Tumingin sa akin si Doña Balaraw. Ang tingin niya ay parang sa isang dumi na kailangang linisin. May masamang espiritu sa bahay na ito, malamig niyang sabi. Kaya ka nagkakaganyan, Sining. Kaya ka nagiging suwail. Kaya ka nagnanakaw ng mga dokumento ng asawa mo. Sinasapian ka. Hindi ako baliw, ma. Nakita ko ang totoo. Gusto akong ipapatay ni Rahu para sa pera. Sigaw ko. Sumenyas ang donya sa albularyo. Simulan mo na, Apotasyo. Hanapin mo ang cursed object. Hanapin mo ang ginagamit ng demonyo para lasunin ang isip niya. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi ito tungkol sa espiritu. Alam nilang may tinatago ako. Alam nilang may kausap ako kanina bago dumating si Rahu. Hinahanap nila ang burner phone. Nagsimulang mag-ingay ang albularyo. Nagtapon siya ng asin sa paligid. Ang usok ng insenso ay mabilis na kumalat sa kwarto. Nakakasulasok, nakakahilo. Lumabas ka! Lumabas ka! Sigaw ng matanda habang hinahampas ng dahon ang mga gamit ko. Pero hindi lang hampas ang ginawa niya. Binuksan niya ang mga drawer. Itinapon ang mga damit ko sa sahig. Binaligtad ang matres ng kama. Wala dito? Sigaw ni Apotasyo. Sabay tingin kay Doña Balaraw. Hanapin mong mabuti. Bulyaw ng biyanan ko. Baka nasa mga unan. Baka nasa mga laruan. Nanlaki ang mata ko. Ang teddy bear. Si Buboy. Ang paboritong oso ni Dalisay na naiwan sa kwarto ko nung huling gabi. Nasa loob noon ang cellphone. Mabilis akong dumapa sa kama at niyakap ng mahigpit ang teddy bear. Huwag! Huwag ito! Sigaw ko habang pilit akong hinihila ng albularyo. Kay Dalisay ito. Huwag niyo namang bastusin ang alaala niya. Lumapit si Doña Balaraw. Hinawakan niya ang pangako ng madiin. Alaala? Wala kang karapatan sa alaala ng anak ko. Ibigay mo yan. Ayoko. Nag-agawan kami. Malakas si Doña Balaraw para sa edad niya. Tinulungan siya ng albularyo. Hinila nila ang braso ko. Kinurot. Kinalmot. Pero hindi ako bumibitaw. Ito na lang ang natitira kong pagkakataon. Kapag nakuha nila ito, wala na akong matatakbuhan. Wala na akong laban. Biglang may malakas na kalabog mula sa gate sa labas. Sunod-sunod ang busina ng sasakyan, kasabay ang sigaw ng isang lalaki. Tao po, Barangay Tanod. May nag-report ng kaguluhan sa loob ng bahay. Si Banwan.
Kilala ko ang boses na yon kahit pilit niyang binabago ang tono. Sinasadya niyang lumikha ng ingay, ginugulo ang labas, para magkaroon ako ng pagkakataong makaligtas. Nanigas si Doña Balaraw at ang albularyo. Nagkatinginan sila, halatang nag-alangan. Anong kaguluhan yon? Inis na tanong ng Donya. Binitawan niya saglit ang teddy bear para sumilip sa bintana. Iyon na ang pagkakataon ko. Aakbayan ko sana ulit ang oso para itago, pero nahablot ito ng albularyo. Akin na to, sigaw ng matanda. Sa lakas ng hilaan namin, napunit ang tahi sa likod ng teddy bear. Tumalsik si Buboy sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig. Blag, katahimikan. Hinihingal kaming lahat. Tiningnan ko ang oso. Nakalawit ang bulak sa likod nito. At sa tabi nito, lumabas ang itim na cellphone. Nakita ni Doña Balaraw ang cellphone. Unti-unting gumuhit ang demonyong ngiti sa labi niya. Sabi ko na nga ba, bulong niya. May tinatago kang ahas. Yuyuko sana siya para damputin ang cellphone. Pero biglang umilaw ito. Dahil sa pagkakabagsak, napindot ang screen. At dahil isa itong voice-activated recorder na nakasetup, bigla itong nag-play ng huling na record na audio file. Ang audio na hindi ko alam na nag-e-exist. Akala ko litrato lang ang laman nito. Pero narinig ko ang boses ni Dalisay. Mula sa speaker ng cellphone sa sahig, umalingaw-ngaw ang boses ng namatay kong hipag. Boses ito noong gabi bago ang aksidente. Kuya Rahu, tama na po. Huwag niyong ituloy ang plano kay Ate Ning. Maawa kayo. Natigilan si Doña Balaraw. Namutla siya. Parang nakakita siya ng totoong multo. Sa recording narinig ang boses ng Donya. Tumahimik ka, Dalisay. Kung ayaw mong ikaw ang mawala, mananahimik ka. Kailangan natin ng pera. Mamatay si Sining at mabubuhay tayo ng marangya. Nanlaki ang mga mata ko. Tumingin ako sa biyenan ko. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa gulat na narinig niya ang sarili niyang boses mula sa kabilang buhay. Ang multo ng kahapon ay nandito na. At hindi ito aalis hanggat hindi naniningil. Putol na ang signal. Napamura ako ng mahina habang tinatanggal ang earpieces sa tenga ko. Puro static na lang ang naririnig ko. Sa huling sandali, bago mawala ang koneksyon, narinig ko ang kalabog, ang tunog ng cellphone na ibinalibag sa pader, at ang sigaw ni Sining. Nasa labas ako ng gate ng mansyon ng mga Villa Corta. Suot ko pa rin ang barong ng Barangay Tanod na nirentahan ko sa costume shop, pero wala nang silbi ang pagpapanggap ko. Alam na nila. Alam na ni Doña Balaraw na may alam si Sining. Tumingin ako sa mataas na pader ng mansyon. May mga CCTV camera, may electric fence, at may 2 gwardiya sa main gate. Pero hindi ako naging lawin ng Kuyapo para lang umurong sa mga ganitong sitwasyon. Iniwan ko ang motor ko sa madilim na parte ng kalye. Kinuha ko ang tablet ko at ang bolt cutter mula sa top box. Hindi ako dadaan sa gate. Dadaan ako sa likod, sa may puno ng mangga na nakadungaw sa terrace ng kwarto ni Sining. Akyat bahay. Ito ang trabaho ng abogado ngayon. Katawa-tawa. Pero ito ang kailangan. Mabilis akong nakaakyat sa puno. Medyo madulas dahil sa ulan, pero sanay ako sa ganito. Mula sa sanga, tinalon ko ang railings ng terrace. Tahimik ang bagsak ko. Sumilip ako sa glass door ng terrace. Nakalock ito, pero kita ko ang loob. Nakaupo si Sining sa sahig, sa gitna ng nagkalat na bulak at pira-pirasong tela ng teddy bear. Umiiyak siya. Hawak ang mga piraso ng basag na cellphone. Mukha siyang batang inagawan ng candy, pero mas malala. Inagawan siya ng pag-asa. Kumatok ako ng mahina sa salamin. Napatingin siya. Nanlaki ang mga mata niya. Takot ang una niyang reaksyon. Akala niya siguro ay tauhan ako ni Rahu. Pero nang makilala niya ako sa ilalim ng suot kong sombrero, dali-dali siyang lumapit. Binuksan niya ang lock ng sliding door. Attorney, humagulgol siya, pero tinakpan ko agad ang bibig niya.
Shh! Nasa labas lang sila. Bulong ko. Pumasok ako sa kwarto at mabilis na isinara ang kurtina. Wala na, Banwan, sabi niya. Nanginginig ang mga kamay habang ipinapakita ang basag na cellphone. Wala na ang ebidensya. Binagsak ni Mommy Balaraw. Sinira niya ang memory card. Tapos na tayo. Papatayin nila ako. Hinawakan ko ang balikat niya at tinitigan siya sa mata. Makinig ka, Sining. Hindi pa tapos. Ang cellphone device lang yan. Ang narinig nating recording kanina. Galing yon sa isang file na nakasync sa account ni Dalisay. Kumunot ang noo niya. Ha? Hindi ko maintindihan. Inilabas ko ang tablet ko. Ang tawag doon ay cloud, ulap. Kapag naka-on ang auto-sync ng kapatid mo, lahat ng files niya, pictures, videos, voice memos, umaakyat yon sa internet. Kahit durugin pa nila ang cellphone na yan hanggang maging pulbos, nandoon pa rin ang ebidensya, nasa ulap. Nabuhayan siya ng loob. Paano natin makukuha? Kailangan ko ang email at password ni Dalisay. Sabi ko habang nagtatype sa tablet. Nagtry akong i-hack kanina pero masyadong secure. Ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Ano ang password niya? Napapikit si Sining nag-iisip. Hindi ko alam. Hindi naman kami nagpapakaalaman ng password. Isipin mo, Sining. Something personal. Birthday? Pangalan ng pet? Paboritong lugar? Sinubukan ko na ang birthday niya, ayaw. Sagot niya, natataranta na. Birthday ni Rahu? Birthday ng mami nila? Sinubukan ko ang mga yon. Incorrect password. 2 attempt na lang bago ma-lock ang account. Damn it! Bulong ko. Isip, Sining. Ano ang pinakaimportanteng bagay kay Dalisay? Yung tinatago niya sa pamilya niya. Tumingin si Sining sa kawalan. Bigla siyang napahawak sa kwintas na suot niya. Isang simpleng silver locket. Si Dante, bulong niya. Sinong Dante? Ang first love niya. Ang lalaking pinaghiwalay sa kanya ni Doña Balaraw dahil mahirap lang. Namatay si Dante sa aksidente sa motor. 3 taon na ang nakakaraan. Iyon ang pinakamasakit na nangyari kay Dalisay. Anong date namatay si Dante? Tanong ko. November 2. 1,102. Sagot ni Sining. Tinaype ko. Dante 1102. Processing. Umiikot ang loading icon. Pinagpapawisan ako ng malamig. Rinig ko na ang mga yabag sa hallway. Papalapit na sila. Ding! Access granted. Boom! Bulong ko. Bumukas ang gallery ni Dalisay sa screen ng tablet ko at naroon ang lahat. Hindi lang ang audio recording. May mga screenshot ng text messages ni Rahu sa isang bossing tungkol sa utang. May video si Dalisay na umiiyak, nagkukwento sa camera na natatakot siya sa plano ng nanay niya. At may picture ng pinutol na brake line ng kotse. Napahawak si Sining sa bibig niya. Dalisay, alam niyang lahat. Nasa atin na ang lahat, Sining. Pwede na tayong... Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Biglang kumalabog ang pinto ng kwarto. Blag! Blag! Sining, alam kong may kausap ka dyan. Buksan mo to. Boses ni Rahu. At hindi lang siya nag-iisa. Rinig ko ang pagkasa ng baril. Tumingin ako kay Sining. Takbo. Ngayon na. Saan? Tinuro ko ang terrace. Tatalon tayo. Pero nasa 2nd floor tayo. Mas gugustuhin mo bang mabalian ng buto? O mabaril sa ulo? Seryoso kong tanong. Bago pa kami makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Winasak ito. Pumasok si Rahu. Hawak ang isang baril. Sa likod niya nakatayo si Doña Balaraw na may nakakatakot na ngiti. Huli ka, attorney. Lawin. Sabi ni Rahu. Nakatutok ang baril sa akin. Akala mo ba hindi namin alam na nasa labas ka kanina? Masyado kang matapang para sa sarili mong kapakanan. Itinaas ko ang mga kamay ko. Hawak pa rin ang tablet sa isang kamay. Rahu, ibaba mo yan. Naka-live upload to sa opisina ng NBI. Isang pindot ko lang. Kalat na sa buong Pilipinas ang baho ng pamilya nyo. Tumawa ng malakas si Doña Balaraw.
E di pindutin mo. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Ang upload mo o ang bala ng anak ko? Nga, hawak ko ang baril. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko ay palaging may nakatingin sa akin. Parang multo ni Dalisay na bumubulong sa hangin. Pero ngayon, heto na ang dahilan. Isang abogadong mukhang pulubi at ang asawa kong akala ko'y isang maamong tupa. Ibigay mo ang tablet. Utos ko kay Lawin. Ngumisi lang siya. Ang aroganteng nangisi na yon. Ayoko nga. Nagkasa ako ng baril. Isa, hindi ako nagbibiro. Biglang humarang si Sining sa harap niya. Huwag, Rahu. Kung may babarilin ka, ako na lang. Ako naman talaga ang gusto niyong mawala, di ba? Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, wala na ang dating Sining na kilala ko. Yung babaeng iiyak sa isang sigaw ko lang. Ngayon, nakikita ko ang apoy. Ang tapang na yon, lalo lang nagpainit ng ulo ko. Magaling, sabi ni Mommy mula sa likuran. Kung gusto niyong maging bayani, pagbibigyan namin kayo. Sumenya si Mommy sa dalawang security guard na kasama namin. Biglang pumasok ang mga ito at sinunggaban si Lawin. Nanlaban siya. Malakas siya. Pero dalawa sila. Isang suntok sa sikmura ang nagpatumba sa kanya. Banwan, sigaw ni Sining. Susugod sana para tumulong. Pero hinablot ko ang braso niya, mahigpit. Saan ka pupunta, mahal? Bulong ko sa tenga niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kinaladkad ko siya palabas ng kwarto. Nakita kong binubuhat ng mga gwardiya si Lawin na walang malay. Ang tablet ay kinuha ni Mommy. Dalhin sila sa bodega sa Pantalan. Utos ni Mommy. Walang dapat makakita. Linisin ang lahat. Isinakay kami sa isang itim na van. Walang bintana. Si Sining ay umiiyak sa isang sulok. Si Lawin ay nakahandusay pa rin sa sahig. May dugo sa gilid ng labi. Ako, nakaupo sa tapat nila, hawak pa rin ang baril. Bakit, Rahu? Tanong ni Sining sa gitna ng kanyang pag-iyak. 5 taon. Minahal kita. Bakit mo to nagawa? Napatingin ako sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng van, nakita ko ang peklat sa braso niya na nakuha niya noong ipinagtanggol niya ako sa isang hold-upper noong bago pa lang kami. Biglang may kumirot sa dibdib ko, pero nawala rin agad nang maalala ko ang mga mukha ng loan shark, ang banta nila. Dahil sa'yo, mamamatay ako. Malamig kong sagot. Dahil sa pagiging perpekto mo, sa yaman ng pamilya mo, lalo lang akong nabaon. Kailangan ko ng pera. Sining. At ikaw lang ang solusyon. Dumating kami sa isang luma at abandonadong bodega malapit sa dagat. Amoy kalawang at maalat na hangin. Itinali nila si Lawin sa isang poste. Si Sining naman, itinulak nila sa harap namin ni Mommy. Unti-unti nang nagigising si Lawin. Minulat niya ang mga mata niya at tiningnan kami ng masama. Talagang tinuluyan niyo na ang pagiging kriminal. Sabi niya, dumura ng dugo. Congratulations, wala na kayong atrasan. Tumawa si Mommy. Atrasan? Bakit kami aatras? Heto na ang katapusan nyo. Walang makakaalam. Isang sunog lang, abo na kayong dalawa. Isang malungkot na kwento ng mag-asawang na-trap sa nasusunog na bodega. Trahedya. Lumapit si Mommy kay Sining. Hinaplos niya ang buhok nito, parang isang mapagmahal na ina. Alam mo, Sining, sayang ka. Maganda ka sana. Mabait. Pero sagabal ka. Ang pera ng pamilya mo, dapat sa amin yon. Sa anak ko, hindi sa'yo. Hindi kayo magtatagumpay, sabi ni Sining, matigas ang boses. Talaga ba? Tanong ko. Naglakad ako palibot sa kanya. Sino ang tutulong sa inyo? Ang pulis? Bayad na sila. Ang media? Kontrolado namin. Wala na. Game over na, Sining. Itinutok ko ang baril sa noo niya. Tingnan mo ako sa mata, Rahu.
sabi ni Sining. Hindi siya pumipikit. Gawin mo. Ipakita mo kung gaano ka kaduwag. Ipakita mo kung gaano ka kahina para magtago sa likod ng palda ng nanay mo. Nanggigil ako. Tumahimik ka. Hindi! Sigaw niya. Hindi ako tatahimik para kay Dalisay. Inamin niyo ang lahat. Kayo ang pumatay sa kanya. Kayo ang demonyo. Oo, kami nga. Sigaw ni Mami na wala na sa kontrol. Ako ang nag-utos. Ako ang nagplano ng lahat dahil ayaw niyang sumunod. Tulad mo, mga babaeng walang silbi, dapat lang kayong mamatay. Sa sobrang galit ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hahampasin ko na sana ng baril si Sining. Pero bigla siyang ngumiti. Isang ngiting malamig, isang ngiting mapang-asar, isang ngiting tagumpay. Salamat sa pag-amin, sabi niya. Naguluhan ako. Anong pinagsasabi mo? Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa gitna ng palad niya, may isang maliit na bagay na kumikinang. Isang butones sa damit niya. Pero hindi ito ordinaryong butones. Ano yan? Tanong ni Mami. Ito? Sabi ni Sining at bigla siyang nagsalita ng malakas at malinaw, parang isang news anchor. Ito po ay isang high-definition, wide-angle camera na may live streaming capability. Currently broadcasting to over 50,000 viewers sa page ng Justice for Dalisay. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Nanlaki ang mga mata namin ni Mami. Imposible! Sigaw ko. Ngumiti si Lawin mula sa poste. Hindi mo ba alam, Rahu? Ang totoong tablet ay nasa opisina ko. Ligtas na nag-u-upload. Ang hawak mo kanina? Decoy lang yon. Habang abala kayo sa paghuli sa amin. Ang totoong bitag ay matagal nang nakalatag. Sa labas, sunod-sunod na sirena ng pulis ang narinig namin. Papalapit, papalakas. Napatakbo ako papunta sa pinto para takasan, pero huli na ang lahat. Winasak ng mga pulis ang pinto. Pumasok sila, armado, nakatutok ang mga baril sa amin. Don't move! Drop your weapon. Binitawan ko ang baril. Napaluhod ako sa sahig. Tumingin ako kay Sining. Nakatayo siya doon, matatag, habang tinatanggal ng isang pulis ang tali sa kamay ni Lawin. Tiningnan niya ako. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Tapos na ang laro. At kami ang talo. Ang unang pumasok sa isip ko nang matanggal ang tali. Sa kamay ko ay hindi ang sakit ng mga pasa o ang dugo sa labi ko. Si Sining. Kailangan kong siguraduhin na ligtas siya. Nilapitan ko siya agad. Hinawakan ko siya sa balikat. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba nila? Umiling siya. Pero nakita ko ang pamumula sa pisngi niya kung saan siya sinampal ni Rahu kanina. Nanginginig pa rin siya. Pero ang mga mata niya ay nakatutok sa 2 taong na ngayon ay pinupusasan na ng pulis. Si Rahu ay nakaluhod sa sahig, umiiyak na parang bata. Habang si Doña Balaraw. Iba siya. Nakatayo si Doña Balaraw na parang isang reyna kahit pa may posas na sa kamay. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Sining. Ang tingin niya ay puno ng pagkamuhi na kahit ang apoy ng impyerno ay hindi kayang tumbasan. Tapos na ang laro, Doña? Sabi ko. Hinaharangan si Sining sa likod ko. Bigla siyang tumawa. Isang tawang nakakakilabot. Tapos, hindi pa abogadong basura. Akala niyo ba dito nagtatapos ang lahat? Bigla siyang kumawala sa pagkakahawak ng pulis. Sa isang mabilis na kilos na hindi ko inaasahan sa edad niya, dinampot niya ang isang piraso ng basag na bote mula sa sahig at sumugod papunta sa direksyon namin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ahas ka. Sigaw niya. Hindi sa akin, kundi kay Sining. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Itinulak ko si Sining palayo. Naramdaman ko ang isang matalim at mainit na kirot sa braso ko. Ah! Napahawak ako sa braso kong duguan. Sinaksak ako ng Donya. Agad siyang sinunggaban ng mga pulis at pinadapa sa sahig. Nagwawala siya. Sumisigaw ng mga sumpa. Banwan.
Sigaw ni Sining. Tumakbo palapit sa akin. Pinunit niya ang laylayan ng damit niya at itinali sa braso ko para pigilan ang pagdurugo. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang mga luha ay bumuhos na mula sa mga mata niya. Diyos ko, Banwan, ang dugo. Ayos lang ako, sabi ko, kahit na medyo nahihilo ako. Mabuti nang ako ang tinamaan kaysa sayo. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang emosyon na higit pa sa pasasalamat. Pag-aalala. Totoong pag-aalala. Habang dinadala ng mga pulis si Doña Balaraw palabas, napadaan sila kay Rahu na nakaluhod pa rin. Ma, umiiyak na tawag ni Rahu. Ma, tulungan mo ako. Huminto si Doña Balaraw. Tiningnan niya ang sarili niyang anak na may pagkasuklam. Anak? Malamig niyang sabi. Wala akong anak na duwag. Mula ngayon, hindi na kita kilala. Iyon ang huling salita na narinig namin mula sa kanya bago siya tuluyang isinakay sa police car. Naiwan si Rahu doon, durog na durog. Tiningnan niya si Sining, nagmamakaawa. Sining, mahal, patawarin mo ako, sabi niya. Nabulag lang ako sa pera. Mahal pa rin kita. Pwede pa nating ayusin to. Lumapit si Sining sa kanya. Akala ko ay sasampalin niya ito o sisigawan, pero umupo siya sa harap ni Rahu, kapantay ng mga mata nito. Alam mo, Rahu, mahinahon niyang sabi, habang pinupunasan ang sarili niyang luha. Naniwala ako sa'yo. Naniwala ako na kaya mong magbago. Pero ang pag-ibig, hindi iyan insurance policy na pwede mong i-claim kapag kailangan mo ng pera. Ang puso ko, hindi iyan premyo na makukuha mo pagkatapos mong tumaya. Tapos na tayo. Matagal na. Hindi mo lang napansin. Tumayo si Sining at tumalikod. Dumating ang mga medik. Inasikaso nila ang braso ko. Habang ginagamot nila ako, hindi ko maalis ang tingin ko kay Sining. Nakatayo siya malapit sa pinto ng bodega, nakatingin sa dagat. Ang anino niya ay mahaba sa ilalim ng ilaw ng buwan. Malaya na siya. Pero alam kong nagsisimula pa lang ang pinakamahirap na parte ng laban niya, ang paghilom. Nang matapos gamutin ang sugat ko, nilapitan ko siya. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya lumingon. Okay lang ba talaga ako? Tanong niya pabalik. Ang pamilyang minahal ko, sila pala ang gustong pumatay sa akin. Ang mga alaala ko, puro kasinungalingan pala. Paano ako magiging okay? Magiging okay ka, sabi ko. Dahil matapang ka at dahil hindi ka na nag-iisa. Lumingon siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa labi niya. Isang nangiting pagod pero puno ng pasasalamat. Salamat, Banwan. Bulong niya. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang paningin ko ay nagsimulang mag-blur. Uy, ayos ka lang? Narinig kong sabi ni Sining, puno ng pag-aalala. Medyo marami lang sigurong nawalang dugo. Sabi ko bago ako tuluyang nawalan ng balanse. Ang huli kong naramdaman ay ang mga braso ni Sining na sumalo sa akin bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Sining ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang pag-ubo ng mga tao at ang kaluskos ng mga papel. Nakaupo ako sa witness stand. Sa harap ko, ilang metro lang ang layo. Nakaupo ang 2 taong minsan kong tinawag na pamilya. Si Rahu, payat na payat. Ang dating kumpiyansa sa mukha niya ay napalitan ng takot. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Si Doña Balaraw naman, walang pinagbago. Nakataas pa rin ang noo. Nakatingin sa akin na para bang ako ang may utang sa kanya. Si Attorney Banwan ay nakaupo sa tabi ng piskal. May benda pa ang braso niya, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa akin, nagbibigay ng lakas. Tumango siya sa akin. Isang senyales na kaya ko to. Mrs. Villacorta. Miss Sining Alpas, simula ng piskal. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga nangyari noong umaga ng araw ng aksidente? Huminga ako,
Nang malalim, tumingin ako sa huwes, sa jury, at sa mga taong nasa loob ng korte. Opo, nagsimula ako. Ang boses ko ay hindi nanginginig, malinaw at matatag. Dapat po ay ako ang nasa loob ng sasakyang yon. Regalo po yon sa akin ng aking asawa para sa aming anibersaryo. Isang death trap na binalot sa anyo ng pagmamahal. Isinalaysay ko ang lahat. Ang peking maintenance, ang insurance policy, ang pagtatangka nilang pagtakpan ng krimen, ang panggigipit sa akin, at ang pag-amin nila sa bodega na napanood ng buong bansa. Nang ipakita sa malaking screen ang video mula sa live stream, ang recording ng boses ni Dalisay at ang mga ebidensya mula sa kanyang cloud account, wala nang nagawa ang abogado ng mga Villacorta. Sa cross-examination, sinubukan ng abogado ni Rahu na palabasin na biktima lang din siya, na sunod-sunuran lang siya sa kanyang ina. Hindi ba totoo, Mrs., na si Doña Balaraw ang utak ng lahat? Tanong ng abogado. Tumingin ako kay Rahu. Sa isang saglit na awa ako sa kanya. Mukha siyang nawawalang bata. Pero nawala ang awa nang maalala ko ang mukha ni Dalisay sa morgue. May sarili po siyang isip, sagot ko. Nasa tamang edad siya para malaman ang tama sa mali. Pwede siyang tumanggi. Pwede niya akong protektahan. Pwede niyang iligtas ang sarili niyang kapatid. Pero hindi niya ginawa. Dahil sa pagitan ng pag-ibig at pera, mas pinili niya ang pera. Pagkatapos kong magsalita, tinawag na ang hatol. Tumayo kaming lahat. Kinakabahan ako, pero alam ko sa puso ko na mananaig ang tama. This court finds the accused, Rahulio Villacorta and Balaraw Villacorta, guilty beyond reasonable doubt for the murder of Dalisay Villacorta and the attempted murder of Sining Alpas. Guilty. Ang salitang yon ay parang musika sa tenga ko. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkabilanggo. Nagwala si Doña Balaraw, sumisigaw. Si Raho naman ay napahagulgol na lang habang kinakaladkad palabas ng mga gwardya. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Pero wala na akong maramdaman. Manhid na. Paglabas namin ng korte, dinumog kami ng media. Pero inalalayan ako ni Banwan palayo sa gulo. Isinakay niya ako sa kotse niya at umalis kami doon. Saan tayo pupunta? Tanong ko. May isa pa tayong kailangang bisitahin. Sagot lang niya. Dinala niya ako sa sementeryo. Nakatayo ako ngayon sa harap ng puntod ni Dalisay. Malinis ito. May mga sariwang puting bulaklak. Umupo ako sa damuhan. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit sa malamig na marmol. Tapos nadali. Bulong ko habang tumutulo ang luha. Nakuha na natin ang hustisya. Sana matahimik ka na. Salamat. Pagpapatuloy ko. Salamat sa pagsasakripisyo mo. Hindi ko yon makakalimutan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pangako, gagawin kong makabuluhan ang pangalawang buhay na ibinigay mo sa akin. Naramdaman ko ang pag-upo ni Banwan sa tabi ko. Inabutan niya ako ng panyo. She would be proud of you, sabi niya. Sana nga, sagot ko. Nanatili kami doon ng matagal. Tahimik lang. Pinapanood ang paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Parang may isang mabigat na kadena na natanggal sa puso ko. Nang paalis na kami, tumigil ako saglit. Banwan, tawag ko. Lumingon siya. Paano kung pagkatapos nito, bumalik ako sa dati? Paano kung matakot ulit ako? Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay dumaloy sa buong katawan ko. Hindi na mangyayari yon, sabi niya, nakatingin sa mga mata ko. Dahil sa susunod na matatakot ka, dalawa na tayong lalaban. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, naniwala ako sa kanya. Pag-uwi ko sa apartment na tinutuluyan ko, may nakita akong isang sulat sa ilalim ng pinto. Galing sa ospital. Resulta ng huling check-up ko. Kinakabahan ko itong binuksan. Napaupo ako sa sahig, hindi dahil sa masamang balita. Positibo. Buntis ako. 1 taon ang lumipas.
Ang dating malamig na hangin ng San Valencia ay parang naging mas mainit. O baka dahil nagbago lang ang pananaw ko sa buhay? Nakatayo ako sa harap ng isang bagong tayong gusali. Maliit lang ito, pero maliwanag. Sa itaas ng pinto, may nakasulat na malalaking letra, Dalisay Foundation, isang silungan para sa mga kababaihan. Ma'am Ning, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Sabi ni Ana, ang aking bagong assistant. Ngumiti ako. Salamat, Ana. Papunta na ako. Sa loob ng isang taon, maraming nangyari. Ginamit ko ang pera na minana ko mula sa aking mga magulang, ang perang gustong kunin sa akin ng mga Villa Corta para itayo ang pundasyong ito. Isang lugar para sa mga babaeng biktima ng abuso. Isang lugar kung saan pwede silang magsimulang muli. Ito ang legacy ni Dalisay. Ito ang aking misyon. Ang tiyan ko malaki na. 8 buwan na akong buntis. Nalaman kong buntis ako 1 linggo pagkatapos ng hatol. Hindi ko alam kung kanino. Pwedeng kay Rahu o pwedeng hindi. Pero hindi na yun mahalaga. Ang batang ito ay akin. Simbolo siya ng bagong buhay. Mukhang pagod na ang paborito kong kliyente. Narinig kong sabi ng isang pamilyar na boses sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko si Banwan. May dalang isang bouquet ng puting rosas. Ang buhok niya, maayos na ngayon. Ang suot niya, isa ng disenteng polo shirt. Mukha na siyang abogado. At mukhang mayaman na ang paborito kong abogado. Biro ko. Tumawa siya. Salamat sa'yo. Simula nang manalo tayo sa kaso, dumami na ang kliyente ko. Ayaw na nila sa mga abogadong mukhang pulubi. Inabot niya sa akin ang mga bulaklak. Congratulations, Sining. I'm proud of you. Salamat sa lahat, Banwan. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Sabi ko. At sinsero ako. Sa loob ng mga buwan na yon, hindi niya ako iniwan. Siya ang kasama ko sa bawat check-up. Siya ang tagabili ko ng green mangoes tuwing hating gabi. Siya ang naging sandalan ko. Pero sa kabila ng lahat, nanatili kaming magkaibigan. May isang pader sa pagitan namin na hindi namin kayang sirain. Ang anino ng nakaraan ko. Pagkatapos ng seremonya, nagkayayaan kaming magkape sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng foundation. Ang pangalan ng coffee shop? Kalinaw. Kapayapaan. Sining. Sabi niya habang hinihipan ang mainit niyang kape. May kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko na tong gustong sabihin. Kinabahan ako. Aalis na ako. Sabi niya. Natigilan ako. Nabitawan ko ang kutsarita ko. Aalis? Saan ka pupunta? May offer sa akin ng isang human rights law firm sa Cebu. Paliwanag niya. Malaking oportunidad. Matutulungan ko ang mas maraming tao. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Ganun ba? Congratulations. Kailan ang alis mo? Sa 1 linggo. Sagot niya, hindi makatingin sa akin. 1 linggo? Ganoon na lang kabilis. Okay? Sabi ko. Pilit nang ngumingiti. Mami-miss kita. At mami-miss ka rin ang baby ko. Katahimikan. Ang bigat. Sining. Basag niya sa katahimikan. May isa pa akong kaso na hindi ko pa naisasara. Ano yon? Isang kaso ng pagnanakaw. Sabi niya. At ngayon, nakatingin na siya sa mga mata ko. Ang mga mata niyang parang lawin ay seryosong seryoso. Ninakaw mo kasi ang isang bagay na napakahalaga sa akin. At hanggat hindi mo yan isinasauli, hindi ako matatahimik. Kumunot ang noo ko. Wala akong ninanakaw sa'yo. Meron. Git niya. Ninakaw mo ang puso ko, Sining Alpas. At isusumbong kita sa korte ng pag-ibig. Natulala ako. Lahat ng dugo sa katawan ko ay parang umakyat sa mukha ko. Banwan. Mahal kita, Sining. Pag-amin niya. Mahal kita mula pa noong araw na nakita kitang nakatayo sa ilalim ng ulan sa labas ng opisina ko. Natakot lang akong aminin dahil ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. Pero hindi ko na kayang itago.
Kung aalis ako papuntang Cebu, gusto kong malaman mo. Tumayo siya. Akala ko ay aalis na siya. Pero lumuhod siya sa harap ko, sa gitna ng coffee shop. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito engagement ring, mabilis niyang sabi. Promise ring ito. Isang pangako na babalik ako. Isang pangako na hihintayin kita, gaano man katagal. At kapag handa ka na, kapag handa nang magmahal muli ang puso mo, nandito lang ako. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nakangiti, kinikilig. Tumingin ako kay Banwan, nakaluhod, naghihintay. At tumingin ako sa tiyan ko. Huminga ako ng malalim. Tumayo ka nga dyan, attorney. Sabi ko, pinipigilan ng nangiti. Nakakahiya. Baka kasuhan kita ng public scandal. Tumayo siya, medyo bigo ang mukha. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi mo kailangang umalis para patunayan ang sarili mo. At hindi mo na kailangang maghintay. Binuksan ko ang palad niya at inilagay doon ang isang susi. Ano to? Tanong niya. Susi yan ng apartment sa tabi ng apartment ko. Sagot ko. Ayokong bumibili ng green mangoes ang abogado ko mula sa kabilang syudad. Masyadong mahal ang shipping fee. Nanlaki ang mga mata niya. Ngumiti siya. Yung nangiti na ngayon ko lang nakita. Isang ngiting abot langit. Binuhat niya ako at inikot-ikot. Sinasagot mo na ba ako? Masaya niyang tanong. Hindi pa, sabi ko. Manligaw ka muna at siguraduhin mong masarap kang magluto ng sinigang. Tumawa kaming dalawa. At sa unang pagkakataon, ang tawa ko ay walang bahid ng sakit, walang anino ng nakaraan, purong kaligayahan, isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang kwentong nagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Sining ay simple lang. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin, kundi sa iyong kakayahang bumangon, paghilumin ang sarili, at buksan muli ang puso para sa bagong pag-ibig. Hindi natin kontrolado ang mga unos na darating sa ating buhay, pero hawak natin ang desisyon kung paano tayo sasayaw sa gitna ng ulan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula simula hanggang wakas. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sining at Banwan. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!